Muli, magandang araw sa bawat isa atin. At ngayon po atin pong pag-aaralan ang tinatawag na Antikristo. Cover up. So, sa ating pong pag-umpisa tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan at mahabagin, mapagbiyaya, mapagkakaloob ng pangailangan. Salamat Panginoon sa patuloy na panahon, magandang panahon na ipinagkakaloob mo sa bawat isa na nakikinig at sa pag-aaral na ito, na kami Panginoon ibinigyan mo ng panahon upang muli namin pag-aralan ang iyong mga salita. O Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa amin po kami nagkulang, ano man aming nagawa, hindi mo nakikita mong mali sa iyong harapan, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ay mapagpatawad. Sapat ang iyong dugo upang kami linisin. Sa aming pag-aaral, Panginoon, hinihiling ko po, O Diyos, ang iyong pangunguna. At utusan mo, Panginoon, ang iyong mga banal na anghel, na ang mga salitang ito ay maikintal sa bawat isa sa aming puso at isipan. Pangunahan kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo. Sa pagtuturo at pagsasalita, pangunahan mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako, Panginoon, ng karunungan, at ang nakikinig ay pagkalooban, Panginoon, ng unawa, upang maunawaan namin, Panginoon, ang isang katotohanan tungkol sa Antikristo na inihayag mo sa Panginoon sa iyong banal na kasulatan. Salamat, Panginoon, sa pagtugon sa aming panalangin. Ito po ay aming hinihiling sa iyo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas. Amen. So, ating pong pinag-aralan noong tayo po ay nag-aral sa Daniel, propesiya ng aklat ng Daniel to, at ating pong inihayag doon yung tinatawag na Antikristo at yung halimaw na mula sa dagat na may 7 ulo, na may tatak na may pangalan sa kanyang noo na siksiksik. So, ngayon po, ating kilalanin yung Antikristo. Sino itong Antikristo na patuloy na pinag-uusapan at pinaghinalaan ng karamihan sa buong sanlibutan. At marami sa sanlibutan natin na kung sino-sino lamang po kanilang itinutukoy at tinuturo na itong mga taong ito ay sina po ang Antikristo. Kaya nga po ating buksan, ating tanggalan ng takip itong Antikristong ito. Kung sino itong Antikristong ito na itinuturo ng banal na kasulatan. At ano ang itinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa Antikristo? No? Isa sa katotohanan na ating pag-aralan ngayon, itong Antikristo. Atin siyang buksan sa pamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan upang makita natin kung sino itong Antikristong ito. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, ang katotohanan, sabi dito, at inyo makilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kung sa banal na kasulatan, ang katotohanan si Jesus Christ, ang unang katotohanan ay walang iba kung ating Panginoong Kristo, at ang pangalawang katotohanan ay kanyang mga salita. At itong katotohanan ito, kapag sinunod natin, yun ang magpapalaya sa atin. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ, at inyo makilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kapag nakilala ang katotohanan, at ito ay sinampalatayan, sinunod, mapapalaya ang isang tao. Subalit sa kabila ng iyong pakikinig, nakilala ang katotohanan at hindi ito ay ating itinakwil at walang pagtupad, walang saysay, walang tunay na kalayaan. Hindi mapalaya ang ating maling kaisipan sapagkat nakasalalay po ang ating espiritual na bagay dito po sa ating isipan. Kaya nga po sinabi ni Jesus Christ, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay araw-araw, kundi sa bawat salitang lumabas sa bibig ng Diyos. Kung tayo po ay kumakain sa 3 beses ang araw, ang ating
ginagamit sa pagkain ay ating bibig at mabubusog tayo sa ating katawan. Ang pagkain spiritual po, ito po yung pananampalataya sa ating isipan. Dito po natin ilalagay ang pagkain spiritual upang kung itong pagkain spiritual mailagay sa ating isipan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, hindi po tayo malilinlang sa mga pandaraya at sanlibutan. Kaya nga po, isa sa katotohanan ng ating pag-aralan ngayon, ito yung Antikristo. Sino itong Antikristo? Ngayon, ang tanong po ay, may pagtatakip ba patungkol sa Antikristo? So, mayroong pagtatakip ba tungkol sa Antikristo? Ang Antikristo ay kanya pong tinatakpan, hindi siya nagpapakilala. Ano po ba ang salitang Antikristo? Ang Antikristo, ang sabi nila, kalaban daw ni Kristo. Alam nyo ba, ang Antikristo, ito po yung nagpapanggap na Kristo. No? Nag-aangkin siyang Kristo, peking Kristo. No? Kaya po ating bubuksan kung sino itong nagpapanggap na Kristo, na siya raw ay si Kristo, at pinapaniwalaan siya na Antikristo sa Biblia. Okay? So, ngayon po ay tulad po ng ating pinag-aralan nung nakaraan ay mayroon pong mensahe na dala ng tatlong anghel. At ito po ay ating matatagpuan sa aklat po ng Pahayag o aklat ng Apokalipsis 14:6 hanggang 10:11 po ito. No? Itong mensaheng ito ay dito po natin titignan ang pag-aaral tungkol sa Antikristo. Sapagkat ang mensahe ng Apokalipsis 14, ito po yung naglarawan sa dalawang grupo na magaganap sa ating panahon ngayon. So, ang unang mensahe ating mababasa ay matatagpuan po sa Apokalipsis, no? At bago ko po ay sabihin sa inyo mga kapatid, no? Bago natin basahin yung tekstong ito, yung talatang ito, ang ikatlong anghel ay mayroon po ditong babala. O kung ulitin mga kapatid, no? Ang aklat ng Pahayag ay mayroon pong tatlong anghel na lumilipad sa himpapawid. Ating umpisahan sa 6, sabi po dito, at nakita ko ang ibang anghel na lumipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita, na walang hanggan, upang ibalita sa mga nanlahan sa lupa, sa bawat bansa, wika at bayan. Wika at bayan. Bawat bansa, angkan, wika at bayan. So, ang mabuting balita na dala ng unang anghel ay para po sa lahat ng nananahan sa lupa. At ang mabuting balitang ito ay walang hanggang balita. Ito po ay good news. Para sa ang kabutihang ito, ang mensaheng ito, panawagan ito sa lahat ng nananahan sa lupa. No? So, ano ang laman ng mensahe ng unang anghel? So, sabi niya dito, at sinabi niya na malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalahatian sa Kanya. Bakit daw kailangan matakot sa Diyos? At bakit kailangan magbigay kalahatian sa Kanya? Sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Itong dumating ang Kanyang panahon ng paghatol, ating pag-aralan ito sa susunod. May topic po tayo dyan, no? Abangan nyo po yan, no? Kung kailan dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Kailan ito dumating? Kasi po, kailangan magkaroon ng takot ang mga tao sa libutan kasi dumating na po ang panahon ng Kanyang paghatol. At itong laman ng mensahe sa ika-4, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng bukal ng tubig. Ito po yung laman ng mensahe ng unang anghel na nawagan sa sangkatauhan na magkaroon ng takot ang tao, magbigay lote sa Kanya at maihanda sa panahon ng paghatol ng Diyos. Kapag tayo po ay hatulan ng Diyos, kapag hindi tayo mahanda sa panahong iyan, hindi natin inihanda ang ating sarili,
ano man ang hatol ng Diyos, ay wala na tayong magawa doon. Oh? Magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa at ng dagat ng bukal na tubig. So, ang unang anghel ay nanawagan ng pagsamba sa manlilikha. Sa ating pag-aaral, napag-aralan po natin nung nakaraan yung pagsamba sa manlilikha. Ito po yung pagsamba, ito po yung relasyon sa Diyos. At ating pinag-aralan po dito, itong anong araw ang pagsamba at paano sambahin ang Diyos, paano ina-address ng Panginoon ang kanyang pagsamba para makilala natin siya bilang ating Diyos, ay nakikita natin yan sa Exodo 28 hanggang 11. At itong pagsambang ito ay napaloob po sa kanyang ikasampung utos. Oh, sabi doon sa 11, sapagkat sa loob ng 6 na araw ginawa ng Panginoon ang langit, ang lupa at ang dagat at lahat na naroon. At nagpahinga sa kapitong araw. Kaya't binasbasa ng Panginoon ang kapitong araw at pinakabanal kaya't pinagpala ng Panginoon ang araw Sabat at pinakabanal. So, ang araw ng pagsamba na panawagan ng anghel ay pabalikin doon sa manlilikha. Paano ka babalik sa pagsamba sa manlilikha? Sa pamagitan ng pagsamba sa araw ng Panginoon, araw ng Sabat. Sapagkat ang araw na ito ay ito po ang nagpakilala sa manlilikha. At ito po ang araw na nag-a-address sa pagsamba sa manlilikha. Sapagkat ang araw nito ay ginawang banal ng Diyos. So yan po ang panawagan sa unang anghel. Ayan. So ang pangalawang anghel po, ito po ang kanyang mensahe. Ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsabi, naguho ang dakilang Babilonia, na siyang nagpainom ng lahat ng mga bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakiapid. Bumagsak ang Babilonia. Ating pag-aralan itong Babyloniang ito. Sino itong Babyloniang ito? Na nagpainom ng alak ng kagalitan sa kapaingapid. Pinunom niya ang lahat ng bansa. Pag sinabi ng alak, ito po yung tinatawag na doktrina. Ang aral nitong Babylonia, ito po ang kanyang doktrina ay nakakalasing. Hindi siya maunawaan. At ito'y walang direksyon. Kapag ikaw ay lasing, para kang pasuray-suray. So, ang Babylonia po ay siya ang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak. Siya ang dumaya. Kasi yung kanyang doktrina ay alak na nakakalasing, nakakalito. At ang mga karamihan ng doktrina ito, hindi po ayon sa banal na kasulatan. Okay? So ating pag-aralan po sa sunod yan, yung Babylonia na ikalawang anghel. At dito po tayo pupokus ngayon sa pangatlong anghel. Tandaan nyo po itong pangatlong anghel. At itong pangatlong anghel, mayroon pong babala ang Diyos dito. Ayan. Basahin ko po. Ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila nung nagsabi ng malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Kaya nga po, sabi, kung sino man daw ang sumamba sa hayop. Ang issue po dito ay pagsamba, At sa kanyang larawan, at tumanggap ng tanda sa kanyang noo at sa kanyang kamay. Kung sino mang gumawa nito o sumamba sa hayop, ano ang magiging kaparasuhan ng Panginoon? Ay inom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Mamaranasan ng taong ito ang kagalitan ng Diyos. Nahandang walang halong Ang ibig sabihin walang halo, walang halong awa. Sapagkat ang parusa ng Diyos na ito ay ibubuhos ng Panginoon na walang halong awa. Sapagkat ito po yung kanyang hatol sa yumurak sa kanyang kautusan. Nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. May dalawang parusa ang sumamba sa hayop. Maranasan nila ang puot ng Diyos at maranasan nila yung apoy at asupre.
Itong dalawang ito, ito po yung pitong unang, ang puot ng Diyos, ito po yung pitong salot na ibubuhos ng Panginoon bago siya dumating. At ang apoy at asupre, ito po yung ikalawang kamatayan, dagat-dagatang apoy. So may topic po ako dyan na impyerno, na dagat-dagatang apoy at sasa yung 1,000 taon. Tignan nyo po yan para po maunawaan nyo ninyo ito. No? Kaya mayroon pong babala ang Diyos sa hayop na ito. Nakikita nyo po itong larawan. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid na darating ang panahon na ang sanlibutan natin mahati po sa dalawa. So, ang unang anghel ay nananawagan sa lahat na nanahan sa lupa na magkaroon ng takot sa Diyos at magsisamba sa manlilikha, sa may likha. At walang iba, ating pinag-aralan yan, ang may likha sa ating sanlibutan ay walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. At itong dalang mensahe ng ikatlong anghel ay nagbigay siya ng babala sa lahat na nanahan sa lupa. Excuse po. Na huwag sambahin ang hayop na ito. Sino itong hayop na ito? Ito po yung Antikristo. Bakit hayop? Kasi po, bakit Antikristo? Kasi po sinasamba. Hayop man siya, pero po sinasamba siya. Kaya ating pag-aralan ito. Ang Antikristo po ating pag-aralan. Tandaan natin ha. Sinasamba ang hayop na ito. At nagbibigay ang Diyos ng babala. Sinugo niya ang kanyang anghel na bigyan, warning, ang mananahan sa lupa na huwag sambahin ang hayop na ito. Itong Antikristong hayop na ito. Sapagkat ang Antikristo, siya po ay nagkukunwaring Kristo. Kapag nagpapanggap kang Kristo, ibig sabihin, ikaw ay Kristo, nagpipiking Kristo. Si Kristo ay sinasamba, ang Antikristong hayop din po ay sinasamba. Tandaan po natin yan. So, nagbigay ang babala ang Diyos na huwag sambahin ang hayop. Ang issue po na mangyari sa ating sanlibutan ay tungkol po sa pagsamba. Pagsamba sa manlilikha at pagsamba sa hayop. Nanawagan ang unang anghel na sambahin ang manlilikha. Nanawagan ang ikatlong anghel na huwag sambahin ang hayop. Kapag sinamba ang hayop, may parusa ang Diyos. May parusa ang Diyos. Idaranasin ng taong ito na sumamba sa hayop ang puot ng Diyos at ikalawang kamatayan, dagat-dagatang apoy. Ayan. So, ngayon po mga kapatid, sa hula ng Biblia, itong Antikristong hayop na ito, gaano karami ang sasamba sa kanya? Okay? Sabi dito sa Apokalipsis 13 verse 8, at ang lahat na nanahan sa lupa ay magsisamba sa kanya. So tandaan natin mga kapatid, ang Antikristo ay sinasamba sa buong sanlibutan. Ito po yung paglalarawan ng Antikristo na sinasamba sa buong sanlibutan. So ang lahat ng nanahan sa lupa ay sasamba sa Antikristong ito. Ayon po sa Revelation 13 verse 8. Sapagkat itong chapter ng 13, buong chapter ng 13 ng Apokalipsis, dito po inilarawan kung paano po lumitaw ang Antikristo. At ano ang gagampanan ng Antikristo sa ating panahon ngayon. Malalaman po dyan sa buong chapter na yan. Kaya ang Antikristo po ay lahat na nanahan sa lupa ay magsisamba sa kanya. At na ang kanilang pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero buhat ng itatagang sanlibutan. So yung mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, sila po yung sasamba sa hayop na ito, sa halimaw na ito. Subalit yung mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, sila lamang po ang hindi sasamba sa hayop. Gusto kong sabihin sa iyo mga kaibigan, mga kapatid, na ang hayop ay sasambahin sa buong sanlibutan. May topic po ako dyan tungkol sa aklat ng buhay. So, pakinggan nyo po yan. Kordero yung tatag ang buhat ng sanlibutan. Hindi sila nasulat ang kanilang pangalan, buhat pa ng itatag ang sanlibutan. Ayan. Ngayon mga kapatid, ating pag-aralan itong Antikristong ito.
Ang Antikristo sa Biblia, tandaan po natin ha, kung mayroong nagtuturong mga Antikristo ngayon at hindi sumang-ayon sa banal na kasulatan, yan po piking turong aral, piking aral. Sapagkat ang Antikristo sa Biblia ay ang lahat na nanahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya. Isa sa pagkakilanlan sa Antikristo na makikilala natin, ang lahat na nanahan sa lupa ay sinasamba ang Antikristo. Kaya sino itong Antikristo na sinasamba sa buong sanlibutan? Sino ito? Ating pag-aralan sa Biblia. Sino itong Antikristo na sinasamba sa sanlibutan? Yan. So, tandaan natin, ang Antikristo sinasamba sa buong sanlibutan. Sino ang Antikristo? Sa mga raming nangangaral ngayon at nagtuturo tungkol sa Antikristo, sino-sino lamang ang kanilang itinuturo na Antikristo. At gumagawa sila ng mga magasin, babasahin, at nag-aaral sila at tinuturo nila, ito na yung taong ito, ang Antikristo. So, ang Antikristo po, gusto ko pong sabihin sa inyo, na sinasamba po siya sa buong sanlibutan. Kapag mayroong Antikristo na naglitaw ngayon, subalit hindi naman siya sinasamba sa sanlibutan, may kinalaman po sa pagsamba, yan po'y piking Antikristo. Hindi po yan itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya po, pag-aralan natin ang itinuturo ng banal na kasulatan kung sino talaga itong Antikristo. So, ang sabi nila sa kanilang pag-aaral, si Prince Charles Wells, ito raw po yung, ito ay ayon sa Tim Cohen, sa libro ng The Antichrist Cup of the Tea, siya raw po yung Antikristo, ang sabi nila. Ngayon ang tanong, ito bang taong ito ay sinasamba sa buong sanlibutan? Si Tim Cohen, no? Sinasamba pa ito si Prince Charles of the Well? Sinasamba ba siya? O malamang marami siyang tagasunod, mga alalay o kumikilala sa kanya bilang siyang leader. Subalit ating pag-aralan sa kanyang panahon, sinasamba ba siya? So, itong taong ito, hindi po siya sinasamba. Sapagkat ang Antikristo po ay, ayon sa banal na kasulatan, sinasamba po siya sa buong sanlibutan. Ang lahat na nanahan sa lupa ay sasamba sa Antikristo. So, ating pong burahin sa kasipan kung tayo po ay nakakinig ng mga aral na itong si Prince Charles ay siya raw po ang Antikristo ayon po sa kanilang sulat by the Cohen, Antikristo of the Cup of the Tea. Siya raw po ang Antikristo, kaya po marami pong nagsasabi ito ng Antikristo. Subalit hindi po yan ang itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya pag-aralan po natin kung sino ang Antikristo sa Biblia. Ayan. Sabi nila, ito si Bill Gates. Sino ba itong si Bill Gates? Founder po siya ng Microsoft. Magaling po siya sa system of modification sa tawag nito, sa computer. At siyang pinakamayamang tao sa sanlibutan. Ngayon po, isinasabi nila na siya raw po ang Antikristo sapagkat mayroon siya malawak na impluwensya at mayaman at magaling siya. Magaling siya sa founder siya ng Microsoft. So, ang sabi nila, siya ang Antikristo. Kahit po lagyan po natin yan ng sungay ang kanyang ulo, kilala siyang tao pero hindi po siya sinasamba. Tandaan po natin sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan, ang Antikristo po ay sinasamba sa buong sanlibutan. Kaya nga po marami pong nadadaya ni Satanas dahil ang tao ay mahilig doon sa kathang isip. Matatalino sana sila, may mataas ang pinag-aralan. Subalit, ang interpretation niya sa banal na kasulatan ay inilagay sa sarili ng pag-unawa at hindi ayon sa Biblia. Kaya kumukuha sila ng mga tao na tinutukoy nila sa pagbabasa ng Biblia at itong tao na ito, siya na ang Antikristo. Hindi po yan ang itinuturo ng Biblia at tinutukoy ng Biblia ng Antikristo. Sapagkat hindi po yan sinasamba. Ang Antikristo sa Biblia ay sinasamba sa buong sanlibutan.
Kaya nga po, ating pag-aralan ang Antikristo ngayon. Si Barack Obama, sabi nila, ito raw po yung Antikristo. Kasi po, sinasamba siya. Oo, totoo po, sa kanyang lugar, sinasamba. Kinikilala siya bilang mataas sa katungkulan. At sabi nila dito, Obama, the Antichrist. Marami pong naniniwala, subalit tandaan natin. Hindi po siya ang Antikristo sapagkat ang Antikristo po sa Biblia ay sinasamba sa buong sanlibutan. Ngayon ang tanong, sinasamba ba itong si Barack Obama sa buong sanlibutan? So hindi po siya ang Antikristo. Maliwanag po yan. Kaya nga ating pag-aral ang sino ang Antikristo sa Biblia. Kaya marami pong description na sinasabi nila ang Antikristo, ito na ang tinuturo nila ang Antikristo, at ang mga tao naman ay sumusunod sa kanilang turo. Subalit, hindi po yan ang itinuturo ng Biblia kung sino ang Antikristo. Kaya nga kapatid, ating pag-aralan, sino ang Antikristo na itinuturo ng Biblia upang mabura yung ating maling paniniwala. Kailangan nating pag-aralan ang Antikristo sapagkat kapag itong makilala natin, mayroon po siyang gagampanan sa ating panahon ngayon. Mapaghandaan natin ang kanyang panukala at mga pandaraya. Kapag hindi natin kilala, madadaya po tayo sa kanyang ginagawa. Sino ang Antikristo? Ito na mayroong pangalan sa kanyang noo na 666. Ating pag-aralan yan. Pinag-aralan po natin noon sa Daniel, pinakilala ko po sa inyo ang isang misteryo na may isang hayop na mayroong marka sa kanyang ulo na may pangalang 666. At ngayon po ating titignan ito. Siya po yung Antikristo na hayop sa Revelation 13. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, kapag ako po ay naghayag sa inyo ng isang hiwaga sa Biblia, kailangan nating misteryo na ating pag-aaral, kailangan po natin itong pag-aralan. Sapagkat kung ang isang misteryo sa Biblia at hindi natin tinapos pag-aralan, hindi natin malalaman ang katotohanan doon. Manatiling misteryo sa ating kaisipan. So, ngayon po, ang tanong po, sino ang Antikristo sa Biblia na mayroong pangalan na 666 sa kanyang noo? Sa Revelation, tinawag siyang hayop. Okay? So, ating pag-aralan po, Antikristo sa Biblia. Ang Antikristo sa Biblia ay may nagtatakip. Tinatakpan niya ang kanyang sarili para hindi siya makilala. Kaya ating bubuksan itong pagtatakip ng Antikristo ito para makilala natin siya. Ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa Antikristo at sino itong Antikristong ito. Ayan, Sabi ni Juan, 1 Juan 2:18, mumunting mga anak, ito ang huling oras. Sabi niya, ito na ang huling oras. Gaya na inyong narinig, darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito ang huling oras. So, yan, Sabi niya, sila'y, sa 19, sila'y Antikristo nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sabi ni Juan. Itong Antikristo ay hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, natili sana sila sa atin. Ngunit sila'y nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So, yan mga kapatid. Yan po ang sabi ni Juan. Ang Antikristo sa Biblia ay, sabi ni Juan, nandito ngayon. Sa mga araw pa man ni Juan, umiiral na po ang Antikristo. Sa panahon pa man niya. Sinabi, nandito ngayon. At ang Antikristo nagpapatuloy po hanggang sa ating panahon. Sa verse 18, sinasabi, maraming Antikristo. Sa verse 18, ibig sabihin po ang Antikristo, hindi po ito tumutukoy sa isang tao lamang. Paano natin pag-aralan yan? Ating pong pag-aralan ngayon. Ang Antikristo ay marami, sabi ng Biblia. Ang Antikristo ay nanggaling sa loob ng simbahan o Kristiyano. So, ayan po mga kapatid. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo. Sino itong Antikristong ito? Marami. Ibig sabihin, hindi lang po iisa. Pero sa isa po siyang isang Kristiyano
nagsasabing siya ay Kristiyano. Sa isang Kristiyanong ito ay nandoon siya. Sa isang denominasyong ito, nandoon siya. Subalit, maraming antikristo. Ngayon, ang tanong ako, magtanong tayo, kung ang isang tao lang ang antikristong ito, na sinasabi, mayroon bang isang tao na edad na 2,000 taon? Sapagkat sa panahong pamaniniwan, nandun ang antikristo. Oh? So, ang antikristo sa Biblia ay hindi po ito isang tao lamang. Oh? Hindi po isang tao lamang. Ang pagkakilanlan sa antikristo sa Biblia ay tinatawag po ito sa tinatawag siyang anak ng kapahamakan. At hiwaga ng kasalanan at tinatawag din siyang tampalasan. Huh? So yan po ang antikristo. Tandaan po natin yung mga paglarawan sa antikristong ito. Tandaan natin, hindi lang po ito isang tao. Sapagkat kung isang tao ito, wala pong edad na umabot ng 2,000 years. Marami sa atin ngayon ang antikristo, tinutukoy nila, isa lang daw to. Kapag lumabas itong antikristong ito, dadayain ang 10 sanlibutan. So, ang sabi ng Biblia, ang antikristo ay hindi po siya isang tao, marami. So, paano natin sasabihin itong antikristong ito? Ang antikristo sa Biblia po ay, kung babasihan po natin ang Biblia, itong antikristo po ay, tinatawag po siyang anak ng kasalanan. Bakit anak ng kasalanan? Sapagkat ang antikristong ito, hindi po siya nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Kaya ano ba ang kasalanan ayon sa Biblia? Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya po, tinatawag siyang anak ng kasalanan. Okay? So, ang antikristong ito ay isa po itong kilala sa buong sanlibutan. No? At ang antikristo po ay siyang sumusunod sa tradisyon o kasalanan kaysa purong salita ng Diyos. Ang antikristo ay hindi po siya sumusunod sa purong salita ng Diyos. Ang kanyang sinusunod, ang kanyang ipinapatupad ay ang mga tradisyon. Kaya ito mga tradisyon ito, mas mataas ang tradisyon kaysa Biblia. At ang antikristo po, hindi po siyang tao. Ito po yung mga tao na sa buong kasaysayan, salit-salitan. Salit-salitang mga tao. Ang ibig sabihin po, kapag natapos ng isa, may palit-palitan. Sa buong kasaysayan, mula sa panahon ni Juan hanggang ngayon, umiiral ang antikristo. Subalit, hindi po ito isang tao. Ito po yung mga taong salit-salitan sa pwesto, sa buong kasaysayan o buong istorya. So, yan po ang paglarawan ng antikristo. Hindi po siya isang tao, kundi mga tao na namumuno sa iglesia at kapag natapos ang kanyang muno, may pumalit sa kanyang pamuno. Salit-salitang mga tao sa buong history. Kaya po ang antikristo, makikita natin sa historian. At sa panahon natin ngayon, malalaman natin kung sino itong antikristong ito. Ang antikristo, tanda natin, hindi po siya sumusunod sa purong salita o kautusan ng Panginoon. Mas mangibabaw ang pagsunod sa tradisyon kaysa salita ng Diyos. Yan po ang dalang aral ng antikristo. Kaya ating pag-aralan ang antikristo sa Biblia. So, ito po yung paglarawan sa aklat ng banal na kasulatan sa antikristo. Sa aklat ng banal na kasulatan ay mayroon pong paglarawan sa mga antikristo. Subalit, itong paglarawan sa antikristong ito, 3 chapter ng banal na kasulatan sa aklat ng Tesalonica, 2 chapter sa aklat na po ng Revelation, chapter 13, at sa aklat po ng Daniel 7. Itong mga larawang ito, tumuturo po yan sa isang antikristo. Ito po yung naghahayag ng mga chapter sa Biblia na nagpapahayag at nagtuturo sa karakter at nagtuturo kung sino ang antikristong ito. Kaya ating pag-aralan po
ang tatlong kabanata o chapter ng mga aklat ng Biblia, sa aklat ng Tesalonica, sa aklat ng Revelation, at sa aklat po ng Daniel. Itong tatlong ito, ating isa-isahin sa pag-aaral. At ating malalaman ngayon kung sino ang itinuturo ng banal na kasulatan na Antikristo na sinasamba sa buong sanlibutan. Tandaan po natin, ang Antikristo ay sinasamba sa buong sanlibutan. Yan po ang pag-aaral. Okay, ayan. Antikristo sa Biblia. Ating umpisahan itong paglarawan ni Apostol Pablo sa Antikristong ito sa aklat po ng Tesalonica. Tinatawag po siyang taong makasalanan. Sa ikalawang Tesalonica 2, ayan, ating basahin. Sabi niya ni Apostol Pablo, huwag kayong padaya kanino man, sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating maliban ng dumating mula sa pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan. Itong Antikristo, tinatawag siyang taong makasalanan at anak ng kapahamakan. Yan, no? Sa verse 3. Ayan. Okay. Ating munang titignan ito. Tandaan natin ang Antikristo sa Biblia, binanggit ng Tesalonica, taong makasalanan at taong anak ng kapahamakan. Bakit tinawag siyang taong makasalanan? Sapagkat hindi siya sumusunod sa salita ng Panginoon. Ginagamit niya lang ang Biblia, pero mas nangingibabaw ang tradisyon kaysa salita ng Diyos. Yan po, anak ng kapahamakan. Siya ay nakalaan sa kapahamakan. Okay? Kaya karapat-dapat siya mapahamak. Okay? Now, ayan. So, anong nangyari? So, yan. Dito tayo. Itong Antikristong ito na anak ng anak ng kasalanan at anak ng kapahamakan, ito sa verse 4 at sinabi, na sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag ng Diyos. Ito po yung sumasalungat. Kasi po, mas sinusunod niya yung kanyang tradisyon kaysa salita ng Panginoon. Kaya sumasalungat siya. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag ng Diyos. O sinamba. Tandaan natin ang pagtukoy ni Apostol Pablo, siya ay sinasamba. Ang panawagan ng anghel ay huwag sambahin ang hayop na yun. Sinasamba o ano pat siya ay naupo sa templo ng Diyos na siya nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad ng Diyos. Tulad sa Diyos, inahambing, kaya nga Antikristo, katulad sa Diyos, nag-aangkin siyang Kristo. Sinasamba siya at siya naupo sa templo ng Diyos at nagtatanyag sa kanyang sarili. Sinabi niya sa kanyang sarili na siya ay tulad sa Diyos. Ito po yung Antikristo. Kasi po, kapag ang Antikristo po na binabanggit ninyo na may pangalang 666 noo, tapos hindi naman sa mga sinasamba sa buong sanlibutan, ngayon, yan po ay peking Antikristo. Sapagkat ang Antikristo, siya po ay nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos at sinasamba siya. Okay? So, yan, mga kaibigan. Tawag sa kanya ay taong makasalanan. So, makikita natin ang unang bakas sa aklat ng Tesalonica, inihayag ang ginagawa ng Antikristo. Nagsasabi sa kanyang sarili na siya ay katulad sa Diyos at siya ay sinasamba. Sumasalangsang sa kautusan ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, ito po yung natirang ating pag-aralan sa Biblia, sa aklat ng Revelation at sa aklat ng Daniel. Sapagkat itong dalawang simbolong, itong hayop at saka itong Daniel 7, ito po'y naglalarawan sa Antikristo. Ating pag-aralan. Okay? Ang Antikristo sa Biblia, simbolo sa Revelation 13, tinatawag siyang hayop. At sa Daniel 7, tinatawag siyang maliit na sungay. So, maliit na sungay siya. Ating pag-aralan, ating unahin itong Revelation 13.
ating isisahin yung bakas para makita natin kung sino itong Antikristo. Sapagkat kailangan natin malaman ang Antikristong ito. Hayop, tinatawag sa Revelation 13, hayop. Bago natin pag-aralan itong chapter ng 13, ating uliting pag-aralan itong Revelation 14. Sapagkat ang Revelation 14, 9 hanggang 10, nagbigay po ang Panginoon ng babala dito sa Antikristong hayop na ito tungkol na huwag sambahin. Sapagkat ito pong Antikristo sa Revelation ay sinasamba siya. Ayan, sa pag-aaral natin ating malalaman ngayon. So, babala, ang nagbigay ang Diyos ng babala na huwag itong sambahin. Bago natin pag-aralin, ating muna tingnan yung babala. Okay, sabi dito, ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanilang nagsabi ng malakas na tinig, kung ang sino may sumamba sa hayop at sa kanyang larawan, tumanggap ng tanda sa kanyang noo, sa kanyang kamay. Sa verse 10, ay inom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na handang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya ay pahirapan ng apoy asupre sa harapan ng mga banal at sa harapan ng mga anghel at sa harapan ng kordero. So, nagbigay ang Panginoon ng babala kung sino mang sumamba sa hayop na ito, maranasan nila yung puot ng Diyos. Iinom din naman sila ng alak ng kagalitan ng Diyos na handang walang halong awa at ibubuhos ito sa mga sumamba sa hayop. Makaranas sila ng parusa ng apoy at asupre at sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Nagbigay ang Panginoon ng babala na huwag sambahin ang hayop na ito. Kailangan po natin itong pag-aralan. Kapag napag-aralan natin kung sino itong hayop na ito, na sinasambang Antikristong ito, hindi po tayo malilinlang sa kanyang gagampanan sa ating panahon. Mayroon po siyang gagampanan. Kapag naggagampanan niya, mahati ang sanlibutan natin sa dalawang grupo. Pagsamba sa manlilikha at pagsamba sa hayop na ito. Kapag hindi natin kilala ito, hindi natin mapaghandaan ang kanyang mga pamamaraan at gagawin sa ating kapanahonan. So, ating pag-aralan, saan ba natin makikita ang pag-aaral na ito? Ito po yung makikita natin sa aklat ng Revelation 13. Ating umpisahan ang itong chapter 13, ang versikulo 1 hanggang 3. Ito po yung ating mababasa. Saan ba nagmula itong hayop na ito? At siya tumayo sa buhangin ng dagat, mula sa dagat at nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat. Saan nagmula? Umahon sa dagat. Dagat siya nagmula, siya ay umahon sa dagat. At ang hayop nito ay may 10 sungay at may 7 ulo. At sa kanyang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kanyang mga ulo ay may pangalang kapusungan. Tandaan po natin itong kapusungan at 10 diadema. Tandaan nyo po yan, mamaya lalabas yan sa ating pag-aaral. So, ang hayop na ito ay mula sa dagat. Sino nakakita? Si Juan. Nakakita ko ng isang hayop na umahon sa dagat. Mula sa dagat. Isang hayop na umahon sa dagat. Sa verse 2, at ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. At ang kanyang pangapaa ay gaya ng oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang luklukan, at dakilang kapamahalaan. So, makikita po natin dito sa paglarawan ng aklat nyo. At nakita ko ang isang kanyang ulo, na warin na sinugatan ay ikamatay, at ang kanyang sugat ay ikamatay ay gumaling, at ang buong lupa ay nanggilalas sa hayop. Nakuha? Nung nasugatan ang ulong ito nasugatan na ikamatay, subalit nung gumaling ang sugat na ikamatay, ano nangyari nung gumaling ang sugat ng hayop na ito? Nung paggaling ng sugat sa hayop na ito, ang buong lupa, kaya nga po, buong lupa sasamba sa kanya. Ang buong lupa ay nanggilala sa hayop na mangha. Kaya pag humanga ka sa hayop nito, kaya maraming pong sumamba sa kanya dahil humanga. Nanggilalas sa hayop na ito nung gumaling siya. So, ayan, no? Kaya po, ito po yung ating larawang nakikita sa hayop. Siya po ay umahon sa dagat. Sa verse 1, siya ay umahon sa dagat. Ating pong isa-isa yung bakas nito.
mayroon pong siyam na bakas ng paglarawan sa aklat po ng Revelation pagtutukoy sa Antikristong ito. Ating isa-isahin yung mga bakas. So, una na, umahon sa dagat. Pag sinabing dagat, ano ba ang kahulugan? Pag nabanggit ang Biblia ng dagat, ano ang simbolo sa dagat? Ating masasagot po yan dito sa Revelation 17 verse 15. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita, na kinaupuan ng patutot, ay ang mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. So, ang ibig sabihin po ng dagat, ito po ay mga lugar ng mga tao, maraming tao, population. No? Yan po, no? Mga simbolo sa hulas Biblia, ang tubig o dagat ay tumutukoy po sa maraming tao. Sapagkat sa unang panahon, itong paglitaw ng hayop, dito po lumitaw siya sa naunang maraming tao. Ang simbolo sa Biblia ay tubig ay tumutukoy sa maraming tao. Ayan po. So, ang dagat po ay tumutukoy sa maraming tao. Doon po umahon ang hayop na ito sa maraming tao. So, sa verse 2, anong sinasabi? Ang hayop na ito na umahon sa dagat, isang hayop ay binubuo ng tatlong hayop. Isang hayop siya pero binubuo siya ng tatlong hayop. Mayroon bang isang hayop na binubuo ng tatlong hayop? Ito po yung paglalarawan. So, ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. Isang hayop siya pero binubuo ng tatlong hayop, no? Katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng oso at ang kanyang bibig ay nagaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanyang ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang luklukan at dakilang pamalaan. Ano ang ibinigay sa kanya? Yung kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono, ang kanyang luklukan. May trono ito. Kaya nga sa tronong ito, makikita natin may trono itong hayop na ito. At dakilang may kapamalaan siya. Sino nagbigay sa kanya? Ating isa-isahin, no? Mamaya malaman natin sino nagbigay. Unang hayop na bumubuo sa isang hayop ay leopardo. Pangalawa ay oso. Pangatlo ay leon. At pang-apat ay dragon. At sino po ang nagbigay, no? Ang hayop na ito na umahon sa dagat na isang hayop na binubuo ng tatlong tao ay tumanggap po siya ng kapamahalaan at luklukan at kapangyarihan. At ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ito ay ang dragon. So makikita po natin, tumanggap ng luklukan, kapamahalaan mula sa dragon ang pang-apat na hayop sa verse 2. So yan po mga kapatid, mga kaibigan. So sa verse 3, ika-apat na bakas, tumanggap ng sugat na ikamatay. At ang sugat na ikamatay ay gumaling. Tandaan natin Sa verse 3 sabi, at nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan na kinamatay. At ang kanyang sugat na ikamatay ay gumaling. At nung gumaling ang kanyang sugat, anong nangyari? Ang buong lupa ay nanggilalas sa hayop. Sa verse 3. Nanggilalas. So, sabi sa verse 5, binigyan siya ng isang bibig ng salita ng malaking bagay ng kapusungan. At itong hayop na ito, nagsasalita po siya ng kapusungan. Ito po yung 5 bakas sa verse 5 ng Revelation. Basahin niyo po ang aklat ng Revelation 13. At binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. Itong pamamahala niya na ibinigay ng dragon sa kanya ay nagpapatuloy ito ng 42 buwan. 42 months. Ating pag-aralan yan, no? Anong ibig sabihin itong 42 months? Na kung i-times mo po sa 30, ang 42 months equals 1,260 days. Yan po, no? So, yan po ang kanyang pag-iral. Pagbabaka laban sa mga banal. Ito po ay sa verse 7 sa Revelation 13, siya po ay nakipagbakas sa banal. Ito po yung mga bakas. Basahin po natin. At pinagkaloban sa kanya makipagbakas sa mga banal at magtatagumpay siya.
sa Revelation 13. Yan po ang paglarawan sa hayop. Isa-isahin po natin yung mga bakas nito. Mayroon po siyang 9 na bakas. May pamahala sa buong sanlibutan. Ang hayop nito na Antikristo sa Revelation, siya po ay may pamahalaan sa buong sanlibutan. Sino nagbigay sa kanya ng pamahala? Ang dragon. At ang kanyang pamahala ay sa buong sanlibutan. Kaya nga po, kung mayroong Antikristo nagsabi ngayon, wala namang kapamahalaan sa buong sanlibutan. Yan po yung peking Antikristo, no? Sapagkat ang Antikristo sa Biblia, siya po ay pinagkalooban ng dragon ng kapamahalaan sa buong sanlibutan, bawat angkan, bikat, bayan. Ayan. Sa verse 7, binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angka, bayan, at wikat bansa. Yan po ang kanyang pamahalaan, buong sanlibutan. So, sa verse 8, ikalimang bakas ng paglarawan sa Antikristong hayop sa Revelation 13, siya po ay sinasamba sa buong sanlibutan. Kaya umabot na tayo sa verse kanina. Ang Antikristong hayop na ito ay, ang buong mundo ay sasamba sa kanya. Sasamba po sa kanya. Sabi dito, ang lahat na nahan sa lupa ay magsisamba sa kanya, na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero, na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. Yung kanilang mga pangalan na sasamba sa hayop, hindi po sila nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero, sa aklat ng buhay. Wala po ang kanilang pangalan. Bakit? Kasi po, sila'y sumamba sa hayop. Hindi po nasumpungan ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero. Kaya nga, gaano karami ang sasamba sa hayop na ito? Lahat ng nanganahan sa lupa ay magsisamba sa kanya. Napakarami. Sino itong Antikristong ito sa Revelation na sasambahin sa buong sanlibutan? Mga bakas ng Antikristo sa Biblia, ito po yung 5 bakas, 9 na bakas. Umahon sa dagat, binubuo sa 3 hayop, tumanggap ng luklukan, kapamahalaan mula sa dragon, tumanggap ng sugat, ikamatay, at gumaling ang sugat. May bibig siya ng salita ng malaking bagay at kapasungan. At kamamahalaan sa magpatuloy ng 42 months, 1,260 years. Siya ay nakipagbaka laban sa banal. At ikawaloy, may kapamahalaan sa buong sanlibutan. At ang 9 na bakas, ang buong mundo ay sasamba sa kanya. Sino ito? So, ating pag-aralan. Sino at ano itong hayop na Antikristo? Ating pag-aralan. Para hindi po tayo malilin lang sa mga maling pananaw kung sino ating sinasabing Antikristo sa lupang ito. Kailangan natin pag-aralan. So, ano ba ang simbolo sa Biblia? Sa hula sa Biblia, pag nagbanggit ng hayop, ano ang simbolo? No? Sa hula sa Biblia, ano ang simbolo ng mga hayop na binabanggit sa Revelation? So, anong ating pag-aralan? Saan tayo kukuha ng sagot nito? Hindi po na magagaling sa akin, kundi ang Biblia lamang po ang magpaliwanag sa kanyang sarili. At anong aklat ang ating pag-aralan? Pupunta tayo sa aklat po ng Daniel, sapagkat ito pong 2 aklat, tinatawag sa Bibliang kambal. Silang dalawa ay naghuhula sa mga huling araw. At silang dalawa rin po ay nagtutulungan paano ipahiliwanag ang mga propesiya, simbolo ng mga propesiya. Okay? Ano ang sinimuluhan ng hayop sa Biblia? Ang tanong na yon, anong sinimuluhan? Ating malalaman yan at ating malaman itong Daniel 7:2-3. Ito po yung panahon na pasimula ng paghari ni Belshazzar. Si Daniel ay natulog at nagkaroon ng panaginip. So ating babasahin, ano ang simbolo sa hayop sa Biblia? Okay. So makikita na po natin yung hayop na nakikita dito kung ano nakikita ng hayop ni John Revelador, makikita din natin ito ngayon, ang hayop na nakita ni Daniel. Ating paghambingin. Sabi nito, si Daniel nga ay nagsalita at nagsabi, may nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan, at narito ang 4 na hangin. So ang hangin, ating pag-aralan, 4 na hangin ng langit ay nag-iihip sa malaking dagat. So itong hangin nagsiihip sa malaking dagat, binabanggit ang dagat ito.
Kaya nga po, at sa dagat, at sa apat na malaking hayop na magkakaiba, nag-iahon sumula sa dagat. Nung umihip ang hangin sa dagat, may umahon na apat na malaking hayop sa verse 3 na magkakaiba. At itong hayop nito na umahon mula sa dagat, magkakaiba. Iba't ibang hayop. Nakikita nyo po yan, no? Saan sila nagmula? Mula sa dagat. Umahon sila mula sa dagat. Apat na malaking hayop. So, ating pansinin, ano ang simbolo sa propesiya pag nabanggit ng hayop? At ano ang ating napag-aralan kanina? Ang dagat po ay tumutukoy po sa mga tao, maraming tao, populasyon. Ang hangin naman, ano naman ang simbolo pag nabanggit ng Biblia ng hangin? Sa Jeremiah 49 verse 36-37, ito po ay tumutukoy sa digmaan, pagbabaka. Pag nabanggit ang Biblia sa propesiya ay digmaan po yan. Okay? Ano naman ang hayop? Ang sagot po dyan ay sa Daniel 7:23. Ito po ang simbolo sa hayop. Ano kaya ang simbolo sa hayop, no? Ito po natin masasagot yon. Yung hayop dun sa Revelation. Ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng kaharian. So, ang Biblia pag nabanggit ng hayop ay, ano yon? Bible prophecy symbols. Hayop ay kaharian o bansa. Yan po ang simbolo. Kaya nga po, ito po yung paglarawan. Ang dagat ay populasyon, ang hangin ay pagbabaka, ang hayop ay simbolo ay kaharian. So, yan po, tandaan nyo po yung mga teksto para kung kayo mag-aaral, malalaman nyo po. Okay. Apat na malaking hayop na umahon sa dagat, ano ang ibig sabihin nito? Ito po ay apat na kaharian. Apat na malaking hayop, apat na kaharian o mga bansa. Sapagkat ang simbolo sa hayop ay ang kaharian o mga bansa. So, makikita po natin mga kapatid, kahit sa ating ngayon, panahon natin ngayon, ang mga hayop ay nagsisimbolo sa mga bansa o nasyon. Halimbawa naman po, ang agila, sa ano ang nagrepresenta sa agila? Sa ating panahon ngayon, ito po ay nagrepresenta sa Amerika. Ang oso naman, ano naman ang kumakatawan sa oso, nagrepresenta? Ito po ay Russia. Kaya nga po ang hayop ay nagsisimbolo sa mga nasyon o kaharian. Bakit ganito ang paglarawan ng Biblia? Sapagkat ginawa ng Diyos iyan ang pagsisimbolo sa nasyon noon pa man. At ito'y nagpapatuloy ngayon. Ang Diyos ang nagbibigay ng kahulugan yan. Kaya pag nagbanggit ang Biblia ng hayop, ang kumakatawan po yan sa kaharian o bansa. Halimbawa sa Pilipinas, ano ba ang pambansang hayop? Marami po, no? Kalabaw. Ayan. So, yan mga kapatid, sa lugar po ng Mandaluyong, kung malaman nyo po ano po ang ginagamit na pangalan dyan, tiger o no? Mandaluyong, tiger na ang hayop na simbolo ng Mandaluyong, tiger. So, yan mga kapatid, ginawa ng Diyos iyan, pagsisimbolo sa hayop ng nasyon, noon pa man sa kapanahon pa man nila. Ayan. So, ngayon ay makikita natin ang hayop sa Revelation 13. Ito po ay kaharian. Mga simbolo at kaharian. Isang hayop sa Revelation 13 at ang mga hayop natin binasa ay kaharian. Itong apat na hayop, ito ay makikita natin sa ating pag-aaral noong panahon, noong unang panahon na pinag-aaral natin yung Daniel to. So, ang apat na hayop na nakikita natin sa Daniel 7, ito po ay isa lang din po yung ating nakita doon sa Daniel to. So, ang hayop na leon ay tumutukoy po ito sa Babylonia. Ayan. Apat na hayop. Babylonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, at divided Europe. No? Sa Daniel to naman, ito naman po yung ginto, silver, ito naman yung tanso, bakal, at itong paa, ito po yung
putik na may halong bakal. At ito po yung tumutukoy doon, Babylonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, at divided Europe. Nakikita po natin mga kapatid, nasa pag-aaral na tayo po ay nasa huling kapanahonan na. Nasa paan na po tayo. Oh? So, bakit tumutukoy sa hayop ang Babylonia? So, ating basahin po, no? Ating isa-isahin yung bakas sa apat na hayop na ito. Ating isa-isahin yung nakitang pangitain ni David ni Daniel na hayop sa Daniel 7. Ano ang unang hayop na nakita niya? Sabi niya dito, ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. So ito yung hayop, no? Babylonia, no? Ang una ay parang leon na may pakpak ng agila. Nabulot ang mga pakpak nito. Umahon ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ito po yung Babylonia. Ang unang hayop na umahon sa Daniel 7, nakita ni Daniel, ito po ay Babylonia. Bakit may pakpak? Sapagkat ang pakpak, ito po ay tumutukoy sa bilis. Katangian. Okay? Kahit ngayon, pag pumunta tayo sa Babylonia, makakita kayo ng larawan na nakaukit na ang leon ay mayroong pakpak. Sapagkat sa panahon ni King Nebuchadnezzar, siya ang bilis ng kanyang pagsakop sa mga palibot na mga bansa sa kanya. Ang pakpak ay tumutukoy sa bilis. No? At ang naghari doon sa Babylonia ay walang iba, si King Nebuchadnezzar. So, kailan ba itong pasimula ng Babylonia? Ito ay nagsimula noong 605. Subalit, nagtapos ang kanyang paghari noong 539 BC. At pinabagsak siya ng kasunod na kaharian, walang iba. Sino? Anong kaharian sunod sa kanila? Babylonia, Medo-Persia. So, kung makikita nyo po kung paano pinabagsak, paano lumitaw ang Babylonia, sa Habakuk, makita po dyan. Ayan. Ang pangalawa, ang hayop, sa Daniel 7 verse 5, at narito ang ibang hayop, ang ikalawa, na gaya ng isang oso, at lumitaw sa kanyang tagiliran ang tatlong tadyang. Itong tatlong tadyang. Ang nasa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Tatlong tadyang ang nasa kanyang bibig sa pagitan ng ngipin ang lumitaw, no? Na sinabi ng mga ito, ang ganito sa kanya, bumaong ka, manakmal ka ng maraming laman. So, anong hayop ang kasunod? Kanino tumutukoy? Itong osong ito. Ito po ay tumutukoy sa Medo-Persia. Ano naman yung kahulugan itong tatlong tadyang na pangil sa kanyang ngipin? Ito po yung pagsakop na ginawa niya sa tatlong bansang panahong iyon na sa kanyang panahon pagbangon ng Medo-Persia. Kanyang sinakop itong tatlong bansa, ang Lydia, Egypt at saka Babylonia. Kaya nga sa panahon ng Babylonia, si Belshazzar, pinangunahan ni King Cyrus, pinabagsak ang Babylonia. Pero bago ang Babylonia, nauna po ang Lydia at ang Egypt at ang sunod ay Babylonia. So yan, So Medo-Persia, nagsimula ang kanyang katanyagan noong 539 BC. Subalit nagwakas ang kanyang paghari noong 331 BC. Ano ang susunod na kaharian sa silver? At nandito tinutukoy sa hayop sa Biblia na oso. Okay, sa Daniel 7. So, pagkatapos ito, tumingin ako at narito ang iba. Sa verse 6, gaya ng isang leopardo na mayroon sa likod niyang na apat na pakpak ng ibon. So, yung leopardong ito, mayroong apat na pakpak. Ang hayop ay mayroon ding namang apat na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. Kaninong hari ang kasumunod? Itong hayop na ito. Walang iba ang Grecia. Anong ibig sabihin po nitong pakpak? Ang pakpak po ay napapahiwatig ng bilis na katangian. At sino po ang nanguna sa panahon ng Grecia? Walang iba, si Alexander the Great. Ayan.
Sa panahon ng Gresya, si Alexander the Great ay kinilala sa buong sanlibutan bilang magiting na general. No? Alexander was one of the greatest general of all time, noted for his brilliance as a tactician and draft leader, and for the rapidity with which he could traverse great expand of territory. No? Sa panahon ng paglitaw, pangunguna ni Alexander sa Gresya, siya ay kinilala bilang isang dakilang general at mabilis niyang sinakop ang mga bansang nakapaligid sa kanya. Dahil siya po ay mayroong mabilis sa strategy o pakipagdigma, magaling siyang makipagdigma, no? Mayroon nga siyang kabayo na tinatawag na pinakamagaling na kabayo sa pakipagdigma, no? Subalit sa 15 taon mula 335 na paghari ni Alexander hanggang 331, si Alexander na nagumpay sa buong lawak na 35,000 kilometers hanggang sa India. Subalit dumating ang time na si Alexander ay malapit nang mamatay, nalulong sa pag-iinom ng alak. No? At nung siya po ay malapit nang mamatay, nakita ng kanyang mga general na itong ating leader o ating greatest general o hari na si Alexander the Great. Pag namatay siya, kanino kaya mapupunta ang kanyang kaharian? Kaya po sila po ay lumapit, ang mga general lumapit kay Alexander, nagtanong, kanino ipagmamana mo itong iyong kaharian? Kanino mapunta itong kaharian mo? Sinagot sila ni Alexander, nagsabi, doon sa pinakamalakas. Kung sino yung pinakamalakas, sila yung magmamana ng aking kaharian. Kaya po, ito mga kanyang nasasakupan sa kanyang kaharian ay nagkaroon po ng labanan. Sa kanilang labanan, mayroon pong 4 na malalakas na nagtagumpay. At yung 4 na tagumpay ito, sa kanila ibinigay ang pangunguna sa kaharian ni Alexander the Great. Kaya nga po, nung ibinigay na ang kaharian iyon, ito po ay nahati po sa 4 ang kaharian ni Alexander the Great. At kinuha naman ito yung mga pangalan ng mga general na nagmana ng kaharian ni Alexander the Great. Si Cassander, si Limacus, si Seleucus, at si Ptolemy. No? Ito yung 4 na general. At itong si Cassander ay kinuha niya ang lugar sa kanluran. Si Limacus naman sa silangan. Si Seleucus naman sa hilaga. At si Ptolemy ay sa bandang timog. Kaya nahati po, no? Ito po yung larawan. Si Limacus, si Seleucus, at si Ptolemy, Cassander. Okay? Cassander ay sa kanluran, si Limacus ay silangan, si Seleucus ay silaga, at si Ptolemy ay sa timog. Kaya po, ito po yung paglarawan sa propesiya tungkol sa kasaysayan na nangyari sa unang panahon. At si Alexander the Great ay ibinigay niya ang kanyang kaharian sa 4 na general. Kaya ito po yung naglarawan sa leopardo na mayroong 4 na ulo at mayroong 4 na pakpak. Yan po yung Gresya. So, itong pag-4 na hayop, ating pag-aralan, sino ito? Pagkatapos nito, may nakita ako sa pangitain sa gabi at narito ang ika-4 na hayop. Paano inilarawan ng Biblia ang karakter nitong ika-4 na hayop? Ang ika-4 na hayop ay kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas. Grabe, no? Nakakatakot.
at may malaking ngiping bakal, nananakmal at lumuluray, at niyuyurakan ng kanyang mga paang nalabi, at kaiba sa lahat ng hayop na nauna sa kanya. Kakaiba. At siya'y may 10 sungay. Itong hayop na ito, na ika-4, mayroon po siyang 10 sungay. Sino itong hayop na ito na mayroong 10 sungay? Na ika-4, kakilaklabot, kakapangyarihan, totoong malakas. May malaking ngiping bakal, nananakmal ito at lumuluray, yumuyurak. Niyurakan niya ng kanyang paang nalabi. Sino yung nalabi? Ayan. Ito po yung Roma. Sa Daniel 7, ang tumutukoy po yun ay ang hayop na Roma. Sa ating pag-aaral sa Revelation 2, na ito po yung 20. Kaya nga po, makikita po natin ang 4 na kaharian. Ang Babylonia, ang sunod ay ang Medo-Persia, ang kasunod po ay Grecia, at ito po yung Roma. So yan po ang paglarawan sa propesiya. Kaya ang hayop sa Daniel 7 verse 7 na tumutukoy sa kakilabot na hayop, ito ay tumutukoy sa Roma na ang binti na bakal. Ayan. Subalit, nag-umpisa ang Roma noong 168 BC, natapos ang kanyang pamahala noong 476 AD. So, nakikita natin sa ating pag-aaral kung anong nangyari noon sa Daniel 2. Ayan. Kailan itong 476 AD? Ito po yung Roma na divided Europe. Ating basahin. So, at tungkol sa 10 sungay mula sa kahariang ito, ay 10 hari ang babangon. Nakita niyo po? Sa 10 sungay, doon na nakita ni Daniel doon sa halimaw na ito may 10 sungay, ano ang kahulugan nito? Ito po yung 10 hari na babangon. Kaya nga po 10 hari. Nung 10 hari na babangon, ang sungay, anong ginawa ni Daniel? Aking pinagdidili ang mga sungay. Yung 10 hari. Yung 10 sungay. Dinidili niya. At narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay. Doon sa 10 sungay, nakita niya na pinag-isipan ni Daniel, nakita niya itong sumibol sa gitna niyaon ang iba pang sungay. Mayroon pang isang sungay na sumibol. At ang sungay na sumibol ito, isang munti. Sarap niyaon. 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito sa sungay na ito ay may mata ng parang mata ng tao. At isang bibig nagsalita ng dakilang bagay. Itong mga nagsalita ng mga dakilang bagay, tandaan nyo po yan. Isang munti, sarap niyaon. Ang 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. Ayan. So makikita po natin 10 sungay. Ang 10 sungay po ay lumitaw po ito noong 476 AD. So makikita natin 476 AD. Umiiral na ito. Anong panahon na tayo ngayon? AD 23, no? May itong maliit na sungay, may ginagampanan po sa atin. Ito po yung Antikristo sa Biblia. No? 10 kaharian mula 476 AD sa katapusan ng mundo. Ito po yung nasa ating panahon ngayon. So, makikita po natin itong mga pangalan ng 10 kaharian na lumitaw noong 476 AD. Ito po yung mga kaharian yun ng 10. Ang pangalan ng mga kaharian yun ay Anglo-Saxons, Franks, Alamani, Lombards, Burgundians, Ostrogoth, Heruli, Vandal, Visigoth, Suebi. Ito po yung mga 10 hari noon. Ito po yung pangalan ng kaharian sa Europa. No? Na divided Europe. Okay. So, Anglo-Saxons, Franks, Alamani, Lombards, Burgundians. So, bali itong Heruli, Vandals, Ostrogoth ay hindi na po umiiral ngayon. Bakit? Sapagat nabunot ito. Sino may pakana? Ito po yung Antikristong ito. Kaya ang natiling pangalan sa mga bansa ngayon, wala na po itong 3. Tandaan niyo po.
Ito na po yung nakikita natin sa ating panahon ngayon. Germany, nandiyan na po ang Alemania, Germany, Bulgarians, Switzerland, France, Lombards, Italians, Saxons, English, Swabi, Portuguese, Visigoths, Spanish. Ito na lang 7 bansa ngayon ang Europa. So, ang Europa, ito na lang pong kilalang bansa ngayon. Itong 3, hindi na po siya nag-i-exit. Bakit? Nabunot siya noong lumitaw itong malit na sungay. Kaya pinabagsak siya ito. Itong antikristong ito. So, sa verse 8, sabi nito, aking pinagdidili-dili ang sungay. Narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang isang sungay, isang munti. Kaya nga po, itong munting sungay nito, ito po yung nagpabagsak sa 3 kaharian. Ang Ostrogoth, Heruli, Vandals. Kaya wala na po ito. Paglitaw po itong malit na sungay, yan po nangyari. So, ngayon, nakikita po natin ang Antikristo. Sa Revelation 13, siya po ay Antikristong hayop. Sa Daniel naman po, siya ay Antikristong maliit na sungay na may bibig ng salita ng kahalapastanganan at may mata. No? Isa po siya, tumutukoy po siya sa isang Antikristo. Isa lang po yan sila. So, sino ito? Antikristong ito. No? Sino itong Antikristo na sinasamba sa buong sanlibutan? Yan. Na paglarawan ng Revelation, Antikristong hayop, at paglarawan ng Daniel 7, maliit na sungay, munting sungay. So, ating isisahin, ang Antikristo ay lumitaw noong 476 AD. Kasama po siya ng 10, pagbagsak po ng Roma noong 476 AD, kasama po siya sa 10. Ayan po ang bakas. At ang isa ay babangon kasunod nila. Kaya kasama 10, no? Kasunod to sa kasama nila, yung 10. At siya'y magiging kaiba kaysa nauna. At kayang ibabagsak ang 3 hari. So, kasama siya noon una, bumangon siyang kasunod. At itong maliit na sungay na ito ay kakaiba sa lahat. So, kailan siya lumitaw? Kasama na 10 pagkatapos noong 476 AD. Yun po yung paglabas itong maliit na sungay na ito. Ayan. So, kasama ng 10 unang bakas, ating isa-isa yung bakas ng binabanggit ng Daniel pagkatapos ng 476 AD. So, paano natin to pag-aralan, mga kapatid? So, para maunawaan po natin ito, mula tayo doon sa kasaysayan ng unang panahon, 476 AD, ito po yung natin malarawan ang paglitaw ng Antikristo. Mula 476 AD hanggang sa panahon natin, makikita po natin. Kaya nga dito, sabi, sa pag-aaral lamang sa nakaraan natin, makikita lubos ang Antikristo kung sino siya, kung sino itong Antikristong ito. At ano ang kanyang gagampanan sa panahon natin ngayon, sa ating panahon. So, kailangan po natin malaman. Kasi ang paglitaw nito, pagkatapos noong 476 AD, doon po lumitaw ang munting sungay. Ito po yung Antikristo. So, yan. Pagkatapos ng 476 AD, lumitaw ang malit na sungay. Kung atin na nabubuksan, nakikita ang Antikristo. Okay po? Pagkatapos ng 476 AD, kasama siya ng 10, lumitaw siyang isa, at kanyang ipinabagsak ang 3 hari. Sabi nga dito, aking pinagdili-dili ang mga sungay, at narito sumibol sa gitna niyo mga iyon ang ibang sungay, isang munti. Sa Daniel 8, 7 verse 8. Ayan. So, ang paglarawan sa Antikristo, siya po ay munting sungay. Pag munting sungay, maliit po siya na kaharian. Pagkatapos ng 476 AD, lumitaw ang maliit na kaharian ito. Munting sungay, maliit na kaharian. Munting kaharian. So, mag-isip ka, mayroon bang kilalang bansa ngayon na sinasamba sa buong mundo, subalit maliit na bansa? Sino kaya yon?
Oh, ayoko pong sagutin ang tanong niyan. Gusto ko pong sagutin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Pag-aralan po natin. Ayan. Munting sungay, munting kaharian na naghari sa buong sanlibutan at umiiral ngayon. Sabi ni Daniel, kasama ng 10, aking pagdili-dili, ang mga sungay narito sumibo sa gitna ng mga yon. Ang ibang sungay, isang munti. At sa harapan niya ay 3 sa mga unang ay nabunot sa ugat. Napabagsak. Paglitaw nitong kahariang ito, na munting sungay na ito, 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. Naalis. Kaya nga hindi nag-umiral itong Ostrogoth, Heruli, Vandals. Wala na po ngayon. Kasi naalis, nabunot sa ugat. Ayan. Binunot ang 3 kaharian, Heruli, Vandals, Ostrogoth. So ngayon, sa ating pag-aaral, ito po, sa ano, at narito sa mga sungay na ito ay may mata ng parang mata ng tao. So, ibig sabihin, pag minamamahala siya. At ibang bibig nagsalita ng dakilang bagay. Ano bang ibig sabihin yung isang bibig na nagsalita ng mga dakilang bagay? So, ano yan? Atin mo nang sagutin. Sa 5 bakas na pinamunuan siya ng mga tao, namumuno siya sa mga tao. Ayan. At ano na bakas? Siya ay magiging kaiba. Siya ay kaiba kaysa una. Kaiba. Siya ay magiging kaiba kaysa mga nauna sa kanya. At kanya ibabagsak ang 3 bansa. Kakaiba sa lahat. Ang hayop na ito ay naiiba. Sa nauna sa kanya. So, ano ba yung mga bagay na salita ng bagay na sa bibig? Ito po, no? Siya ay nagbabadya ng salita ng laban sa katasasan. Itong hayop na, itong maliit na sungay nito, siya ay nagbabadya ng salita laban sa katasasan. Ano ba ibig sabihin noon? Ito po yung salitang kapusungan. So, 7 bakas sa paglarawan sa munting sungay na ito na hayop na sinasamba ng Antikristo, siya po ay mayroong kapusungan, katulad po ng Revelation. Ano po ba ang ibig sabihin pag nagsalita ng kapusungan? Sabi dito sa Juan 10:32-33, sumagot si Jesus, maraming mabuting gawa ang mula sa Ama ang ipinakita ko sa iyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Nagtanong si Jesus Christ kasi noong sinabi ni Jesus, ako ang amatang isa, itong mga Hudyo nagalit at babatuhin si Kristo. Sabi dito ni Kristo, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga ito? Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato niyo sa akin? Alin doon sa gawang iyan? Sumagot ang mga Hudyo. Sinagot siya ng mga Hudyo. Hindi dahil sa mabuting gawa ang binabato ka namin, kundi sa pamumusong. Sapagkat ikaw ay tao, ay nagpagkunwaring Diyos. Ang pagtingin ng mga Hudyo, tao si Jesus Christ. Ngayon, ang tanong, tao ba talaga si Jesus Christ na nagpapatawad ng kasalanan? Hindi po. No? Ang isang tao na nag-angking Diyos sa lupang ito, kapag isang tao nag-angking Diyos sa lupang ito, ang tawag po dyan ay pamumusong. Hindi po namumusong si Jesus Christ, sapagkat siya po ay Diyos. So, balit, kung ang isang tao ay ginawa ang kanyang sarili na Diyos sa mundo, ang tawag po yan ay kampamusungan. Anong sabi ni Apostol Pablo? Siya ay naging kapantay sa Diyos, umupo sa trono ng Diyos, at sinabi sa kanyang sarili, siya ay Diyos. Ito po yung Antikristo. Kapusungan, nagsasalita ng mga bagay, kapusungan. Ayan. Kaya ang bakas sa paglarawan sa maliit na sungay ito ay nagsalita ng kapusungan. Nag-aangkin siya Diyos, no? At siya nagbabadya ng mga salita laban sa katasasan. Anong salitang 'yon? Kapusungan. Lilipulin niya mga banal ng katasasan. Siya ay manglilipol. Ako'y tumingin at ang sungay ding yaon ay nagkipagdigma sa mga banal at nanaig laban sa banal. Ang sungay nito ay nakipagdigma. Ayan. Ang sungay mapag-api, nagsalita ng kapusungan, at ang
8 bakas itong sungay na ito mapang-api. Ayan. Ito naman ang ika-9 na bakas. Kanyang isiping baguhin ang kautusan ng Diyos. Binago niya ang kautusan ng Panginoon. Oh? Sabi niya dito, kanyang isiping baguhin ang panahon at kautusan. Sinira niya ang kautusan ng Diyos sa Daniel 7:25. So, binago niya ang batas ng Diyos. Ngayon, ang tanong, nabago ba niya tuluyan? Hindi. Sa kanyang panahon, nabago niya. Kaya maraming mga taong naniniwala ngayon na wala na po yung 10 utos at nabago na, pinalitan na. Totoo po yan. Sino nagbago? Itong malit na sungay na ito. Itong antikristong ito. Pero, sa mga nag-aaral sa katotohanan sa Biblia, hindi po niya nabago dahil mayroon pong tunay na sumusunod sa 10 utos. Oh? Mayroon po, no? Kaya nga po sabi dito, at sila ay magbibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng panahon. Ito po yung kanyang pamahala, no? Isang panahon at mga panahon at kalahati ng panahon. Ito yung bakas na atin nakikita. So sa Revelation 12 verse 14, binanggit din po yung bagay na ito. Ang babae ibinigay ng 2 pakpak ng agila, malaki, upang ilipad sa ilang mula sa harapan ng ahas hanggang sa tahanan at pinakandali sa kanyang isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. So ano ba ang ibig sabihin nun? So anong ginawa nito? At tumakas ang babae sa ilang at doon siya ipinahanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampunin 1,260 araw. Ito pala ang katumbas. Ang isang panahon, mga panahon at kalahating panahon, ito po'y 1,240 araw. Oh? 60 araw. Oh? So, ito po sa Biblia ay 1,260 years. Sino yung babae na inusig ng dragon? Walang iba ang tunay na iglesia ni Kristo. No? So, ayan. Sa loob ng 1,260. Sa panahon ay taon po yan. Sapagkat sa ating, ito po no? Ang panahon, 1 taon, mga panahon, 2 taon, kalahating panahon ay kalahating taon. So, yan po ang katumbas niyan. Kaya po, ang kabuuhan po ay 1,260 days. Oh. So, yan. Mga taon ng mga hula sa Biblia ay ang isang araw ay katumbas ng 1 taon. So, yan. Napag-aralan po na sa ating pag-aaral noon. Kaya nga po, itong hayop nito ay namamahala siya sa loob ng 1,200 years. Sapagkat sa pag-aaral sa Biblia, ang hula sa isang araw ay katumbas ng 1 taon. Yan. So, sa pag-aaral nitong 1,200 taon, hindi po natin to i-aaral sa panahon natin. Tayo po tumingin sa nakaraan. Para malaman natin ang katuparan ng 1,260 years o hula sa Biblia. Tumingin tayo sa nakaraang pangyari para sa katuparan ng 1,260 years. Magmula po ito noong, mag-umpisa tayo magbilang noong, tignan natin sa panahon na pangyari noong anong kasunod noong 476 AD. Doon po natin makikita yan. So, sa ating pag-aral. So, yan, no? Sa nakaraan, mula sa pagbangon ng malit sa sungay na ito, pagkatapos ng 476 AD, makikita natin yan. So, mamahala siya, ang malit na sungay na ito, mamahala sa loob ng 1,200 taon. Ito po yung 10 bakas. So, ating hambingin yung Revelation. Tanda natin, ang paglitaw ng Antikristong ito ay mula 476 AD. Lumitaw ang malit na sungay. Kasama siya sa 10. Yan. So, sa Revelation at sa Daniel 7, ito po ay tinatawag na hayop at munting sungay. Pareho silang umahon sa dagat, na iba sa lahat, at pagkatapos ng 476 AD. So, iyan po, no? Sa Revelation 13 verse 5, sa Revelation
13 verse 5 at saka Daniel 7, sila ay may nagsalita ng kapusungan. So yan po pareho. Sa Daniel 8, mapang-api. Sa Revelation 13 verse 7, mapang-api. Pareho po sila. No? Sa Revelation 13 verse 5 at saka Daniel, namamahala sa loob ng 1,260 years. Ayon naman sa Daniel 7 verse 25. So yan po paghambing. Ito po yung Antikristo na sinasamba. Sa Revelation, Antikristong hayop. Sa Daniel 7, malit na sungay. Isa lang po yan. Ang Antikristong ito, siya po ay sinasamba sa buong sanlibutan. Sino ito? So ating pag-aralan yan. No? Sabi ni Apostol Juan, ang Antikristo na dito ngayon, sa araw pa man ni Juan. So yan mga kapatid. So sino ang Antikristong ito na inilarawan sa banal na kasulatan? Nakikita po natin, ating pong binuksan ang pagtatakip ng Antikristo sa Revelation at saka Daniel at saka Thessalonica. Tumutukoy po yan sa Antikristo. At itong Antikristong ito na dapat nating malaman at ating pag-aaral sa sunod. Sapagkat malalaman natin yan kung sino ito. Sino ang Antikristo? Ipagpapatuloy po natin yan. Sapagkat napakahaba na po ang aking pag-aaral para hindi po kayo mainip, atin pong ibibigay sa panibagong sunod na paksa. No? Sino ang Antikristong ito? Na maliit na sungay sa Revelation 13, hayop na sinasamba sa buong sanlibutan. Maliit po siyang sungay. So, sa ating pagtatapos tayo manalangin. Maraming salamat Panginoon sa katotohanan ngayon. Ngayon Panginoon, amin pong nakita ang paglarawan ng Panginoon, pagtuturo mo Panginoon sa iba na kasulatan tungkol sa Antikristo. Nakikita namin Panginoon at natutukoy namin ngayon kung sino ito. Subalit Panginoon, hindi ko pa naihayag sapagkat masyadong mahaba ang presentation na ito. Sa sunod na paksa Panginoon, tulungan mo ako na maihayag ito upang malaman namin Panginoon. At ang nakikinig ngayon o Diyos, huwag nilang kalimutan Panginoon na pakinggan muli ang kasunod na paksang ito para malaman namin Panginoon ang Antikristo na dumayo sa sanlibutan na sinasamba ng buong katauhan. O Diyos, salamat po sa katotohanan na aming nalaman ngayon. Ang isang katotohanan ito, magbukas nawa sa aming isipan, Panginoon, bawat isa na nakikinig ngayon at nag-aaral na aming pong paghandaan, Panginoon, sa aming kapanahunan kung ano ang magiging gagampanan ng hayop na ito na Antikristo. O Diyos, salamat po. Ang salitang ito na aming pinag-aralan ngayon, Ikaw, Panginoon, ang kumilos upang ito ay magbigay ng pagpapala sa nakikinig at mabago ang aming buhay at maituon ang aming pagpaniniwala sa katotohanan ng mga salita. Salamat, Panginoon, sa pagdinig. Hinihiling namin ito ngayon na may panampalataya sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, ang aming tagapagligtas. Amen. So, ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Antikristo para malaman natin kung sino talaga ang Antikristong ito na may tatak na siksiksik. Yan.